Pumayag ako dun sa offer ng babaeng na kainuman ko. Actually, hindi ko pa nga alam kung ano pangalan niya eh. Basta pumayag lang ako sa offer niya na pagselosin yung ex kong si Juliana. Sabi niya daw bilang kapalit, pagseselosin din daw namin yung ex niya. Pero sana lang, hindi ito mag-cause ng gulo. Uy, Kim, punta ka dito sa kabilang overpass. Dali, nandito yung ex mo. Sino? Si Juliana, sino pa ba? Paano mo siya nakilala? Hindi ko pa naman siya sinasabi sa'yo. Eh, di in-stalk kita. Da, Sige, papunta na ako dyan. dalian mo. Kasama niya din yung bago niya ngayon. Teka. Anong bago? Sinong bago? Ewan, basta nakayakap siya sa braso ng gaya eh. Teka nga, nakasalamin ba yung lalaki? Oo, mukhang kilala mo na kung sino siya. Yan lang naman yung pinagtatalunan namin lagi. Sige, papunta na kagad ako dyan. Wala pang kalahating oras nakapunta na kagad ako sa kabilang overpass. At saktong-sakto pagpunta ko dun nakatambay sila sa 7-Eleven. Ang malala kitang-kita ng mata ko na nakapatong yung ulo ng lalaki sa balikat ni Juliana. Gusto ko siyang sapakin at batukan ng malakas. Kaso naalala ko, wala na nga pala kami ni Juliana. Nakita ko din papasalubong sa akin yung babaeng nakainuman ko. Babatiin ko lang sana siya kaso bigla siya sumigaw. Kim! Teka, ang ingay mo. Padidinig nila tayo. Da, yun nga ginagawa ko para makuha natin attention nila. Wait, nakatingin si Juliana sa atin. Sakto. Bigla akong hinalikan ng babaeng kasama ko sa pisngi. Nagulat na lang ako nung ginawa niya yun sa akin. Nakita ko din sa mata ni Juliana yung pagkadismaya. Nung una, kala ko masasaktan ako dahil nasaktan ko siya sa ginawa ko. Pero, hindi. Nakaramdam ako ng tuwa at nakaganti ako sa kanya. Ano? Ano naging reaction niya? Parang siyang nagulas. Yung mata niya parang nadismaya. Ikaw, ano nararamdaman mo? Parang akong natuwa. Sabi sa'yo eh, masarap sa feeling gumante. Teka nga, hindi ko pa pala alam ano itatawag ko sa'yo. Ano ba name mo? Let's say, tawagin mo na lang akong Juliana din. Ha? Bakit naman Juliana din itatawag ko sa'yo? Para syempre, maisip niya na pinagpalit mo siya sa kapangalan din niya. Alam ko na. Mari na lang itatawag ko sa'yo. Bakit Marie? Second name kasi ni Juliana. Tas ayaw niyang tiyatawag ko siya sa second name niya eh. Sige. Magandang idea yan. Lapit tayo sa kanila tas tawagin mo ko habang bumibili ako. Sige. Pumasok si Mari sa 7-Eleven habang ako nakapila dun sa counter. Nakatitig sa akin si Juliana ng masama. Tinitigan ko lang din siya na pabalik. Para kaming dalawang tanga dun na nagtititigan. Maya-maya nag-eye roll sa akin si Juliana at sinungitan ako. Since mapangasar ako, sinigaw ko yung second name niya na Marie. Marie! Biglang tumayo si Juliana at galit na galit akong kinausap. Ano bang problema mo? Di ba sabi ko ayaw ko na tinatawag ako sa second name ko? Bigla naman lumapit si Marie sa akin since tinatawag ko lang naman siya. Bakit? Ano yun, babe? Gusto ko lang sana na ice choco. Sabay mo na ako dun sa pagkuha nun, please. Sige, no problem. By the way, anong problema niya itong babae na to? Ba't galit na galit yung nakatingin sa atin? Nagulat na lang ako sa biglang attitude nun ni Marie. Bigla ba naman yung tinarayan si Juliana? Oy, huwag nga kayo dito. Mga ugaling squatter. Aba, biglang nagsalita yung Audrey. Yung pinalit lang naman sa ni Juliana na hindi ko daw kailangan alalahanin. Nayari na. Hindi pwede yan. Nangabit ka na nga lang, magsasalita ka pa. Hoy, anong pinagsasabi mong squatter? Gusto mong basagin ko ulo mo? Mayabang ka ah. Sino ka ba? Tanungin mo yung babaeng kasama mo kung sino ako. Ay, baka hindi niya pa nakwento sa'yo. Oo, alam ko. Ikaw lang naman yung toxic na ex si Juliana. Pinatunayan mo lang dito yung ugali mo. Mayabang ka pa magsalita ah. Ikaw tong nanira ng relasyon, ikaw pa mayabang. Baka gusto mo talagang basagin ko ulo mo. Ugaling squatter talaga. At least buhay lola ko. Ouch! Shots fired, buddy. Kitang-kita ko sa mata niya na naluluha na siya. At gusto niya akong sapakin. Oh, ba't di mo magawang sapakin ako?
Kitang-kita naman sa kamay mo na gusto mo naman napak. O baka natatakot ka lang sa akin. Sabi ng lola ko hindi daw dapat ako pumapatol sa may mga kapansanan. Ah, ganun ba? Asan ba lola mo? Bigla akong sinapak sa mukha ng Aldray. Napikon siya eh. Kaso ang problema, napakapayat ng katawan niya eh. Parang isang ubo lang bibigay na. Tas ang malala, ako nagji-gym ako. Kaya halos walang talab yung suntok niya sa akin. Ginantihan ko siya ng suntok sa panga. At ayun, tulog. Mayabang lang naman to umasta pero wala naman palang ibubuga. Biglang lumapit si Juliana kay Aldray. Sabay humingi ng tulong. Tawa lang ako ng tawa nun kasi di ko ina-expect na hindi pala siya tatagal sa akin. Napakawalang kwenta mo, Kim. Girl, baliw ka ba? Boyfriend mo yung unang nanuntok, hindi boyfriend ko. Boyfriend? Girlfriend mo to, Kim? Bakit? May problema ba? Ang pangit naman ng taste mo, Kim, kung ito lang naman pinalit mo sa akin. Biglang nagsabunutan yung dalawa doon habang tulog pa si Aldray sa sahig. Ang daming tao nakatingin nun sa amin kaya iniwan ko na lang si Marie doon habang nakikipagsabunutan kay Juliana. At umuwi na lang ako. Pakiko ba sa kanilang dalawa? Hindi ko rin naman kaano-ano si Marie eh. Ginamit ko lang naman siya eh. After nung araw na yun, biglang tumawag sa akin si Marie. Uy, ba't mo naman ako iniwan dun? Ah, ang dami kasing tao eh. O ano naman? Pagkatapos ko sa bunutan yung ex mo, pagtingin ko wala ka na. Ay, ano kasi? Ang lakas pa ng loob mong tumawa. Sorry na. Trick na lang kita. Siguraduhin mo yan, Kim, ha? Ano? Hindi ba kayo binarangay? Walang barangay na dumating. Habang sinasabunutan ko yung ex mo nagising din yung sinapak mong lalaki. O tapos? Ayun, inawat niya kami. Sabay nag-walk out ako. Napahiya pa nga ako kasi wala ka eh. Sorry na. Medyo nandilim kasi paningin ko nun. Baka mapatay ko pa yung lalaki. I get the point naman. Pero next time, huwag mo na ako iiwan. Oo, sorry na. Anong sorry? Ilibre mo ako bukas. Saan naman? Magdi-date tayo. Shala, date. Baka naman mahulog ka sa akin yan. Matagal na akong nahulog sa'yo, Kim.